Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 18, 2025, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 1, verse 18 hanggang 25. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasyan niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel." Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinanganlan niyang Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong mga nagdaang araw na ibahagi ko na rin ang tungkol sa mabuting balita na ito at na na ibigay ko yung konting paliwanag tungkol dito sa pagpapakasal nilang dalawa. Na dalawang parts yung pagpapakasal. Yung una ay yung betrothal, yung pagiging engaged nila, at hindi pa sila pwedeng magsama. Siguro mga 6 to hanggang 1 taon bago tuluyang silang magsama sa iisang bubong. So itong si Maria ay itong si Jose at si Maria ay mako-considered na, pwedeng i-consider na kasal na sila legally kahit hindi pa sila nagsasama. At dito ay nalaman na si Maria ay nagdadalang tao. Ngayon, merong 3 klaseng interpretation kung paanong nalaman ni Jose na nagdadalang tao si Maria. Ang una ay ang sospecha ni Jose na nangalunya si Maria, o kaya yung sa English ay adultery, kaya nagdalang tao siya. Yung pangalawa naman ay parang hindi niya maintindihan kung bakit siya nagdalang tao. At yung pangatlo ay alam niya na it is a miracle na nagdalang tao siya. Kaya ang balak ni Jose, ang sinasabi dito, si Jose ay taong matuwid. Kumbaga,
sinusunod niya ang batas ni Moses, Mosaic Law. Kaya kasi ang Mosaic Law, kapag nalaman mo na ang asawa mo ay nagdalang tao dahil sa pangangalun niya o kaya dahil ganun nga, pangangalun niya, ang pwede mo siyang kasuhan at ang magiging penalty noon ay dadalhin siya sa labas ng bayan at doon pagbabatuhin hanggang mamatay. Parang ganon. Kaya ang balak ni Jose, dahil sa kanyang dahil matuwid siya, gusto niya ring protektahan si Maria at naaawa din siya. Kaya ang gusto niyang gawin ay hiwalayan siya ng palihim. Ang ibig sabihin ay hihiwalayan niya pero iilan lang yung mga taong nakakaalam habang hihiwalayan niya legally si Maria. Kaya hindi yon malalaman ng iba at hindi siya dadalhin sa labas ng bayan para pagbabatuhin. Yun yung balak ni Jose dahil isa siyang taong matuwid. Pero dito sa panaginip ay nakausap niya ang anghel at sinabi sa kanya na huwag siyang matakot na pakasalan si Maria. At ito sa tingin ko ang pinaka-mensahe, yung susunod dito sa atin ng Panginoon. Si Jose ay isang taong obedient at he is a man of action. Kasi nung pagkatapos niyang marinig yung utos ng anghel sa kanya, paggising niya ay ginawa niya kaagad ang pinagagawa sa kanya. Hindi na siya nag-isip, hindi na siya nagreklamo o kung ano-ano pang dahilan ang ginawa niya. Kaya dito sabi niya, dito nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. At kung babasahin pa natin ang Gospel ni San Mateo, San Lucas, tungkol kay Jose, sa mga unang chapters, makikita natin na halos lahat ng pinag-uutos sa kanya ay dali-dali siyang sumusunod kaagad. Hindi na siya nagpapatumpik-tumpik pa. Ganon yung klase ng pananampalataya ni Jose, maliban doon sa pagiging obedient niya. At kumbaga hindi na siya nag-aalinlangan. Ganyan yung klase ng pananampalataya ni Jose. Kaya isang modelo para sa atin si Jose na kapag mayroon pinapagawa sa atin ang Panginoon ay dapat nating sundin at ng bukal sa ating loob at umaksyon kaagad. At kahit ano man niyang paglilingkod at kung alam natin na tayo ay inatasan ng Panginoon, hindi tayo inatasan para maging popular, kundi para dahil tayo ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. At syempre, mayroon din itong gantimpala sa future. At yung panghuli dito na sinasabi na hindi na nagkaroon ng relationship pa o kaya hindi ginalaw ni Jose si Maria kahit nang ipinanganak na ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nanatiling virgin ang ating mahal na ina at ang ating mahal na ama ng ating adopted father, parang adopted father ng ating Panginoong Hesus,
ay naging patuloy sa pag-akay o pagpapalaki sa ating Panginoon sa matuwid na buhay. So malamang si Jose ay tinuruan niya rin ang ating Panginoong Jesus ng mga gawaing tulad ng karpentero bago siya nagsimula ng kanyang misyon o kaya ministry. At hindi na natin nakikita yun sa gospel. Pero ang ating Panginoon ay lumaki. Nakasabi dito sa Bible na he grow and in God's favor ang ating Panginoong Jesus. So katulad din natin mula pagkabata kung paano tayo lumaki. Ganon din ang ating Panginoong Hesukristo na lumaki siya sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pangunawa at sa kanyang pisikal na katawan. So yun lamang po mga kapatid, nawa ay mayroon kayong natutunan sa aking binahagi at magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.